Nag-aral sa Santa Cruz National High School si Ronald. 8 kilometro ang layo mula sa kanilang lugar. 10 sentimo ang pamasahe, samantalang 25 lamang ang kanyang baon sa araw-araw. At para may pandagdag kita, bumili ng mga biik ang kanyang ina at siya ang nag-alaga sa mga ito. Nahinto ng 1 taon sa pag-aaral si Ronald at nang lumaki na at mabenta ang mga alaga nitong baboy, tsaka siya nagpatuloy sa kanyang pag-aaral. So napagod ako noon, nagkasakit ako na 1 year. Huminto ako at nag-concentrate ako doon sa pag-alaga ng baboy para maibenta yung mga baboy. Then the following year, nag-resume ako uli ng 2nd year. Sa amin, binili ng mother ko yung mga biik, tapos pinapalaki namin. At least, nakabalik rin ako the following year. Instead na 78 ako gagraduate, 79 ako gumaduate ng high school. Kumuha ng scholarship exam sa Mindanao State University si Ronald at kumuha ng kursong engineering. Full scholar kaya libre lahat, may allowance at board and lodging. Sa takot na hindi ma-maintain ang kanyang scholarship, nagpasya siyang mag-shift sa Bachelor of Science in Public Administration. Upang kahit paano ay kumita, sumali sa isang cultural dance group, nag-varsity at nag-tutor sa mga anak ng kanyang mga naging guro. Nag-apply pa ako ng student assistant sa bahay ng mga teachers doon. Ang ginagawa ko doon yung mag-tutor sa mga anak nila na mga kindergarten or elementary. Nagtuturo ako sa kanila every afternoon para makalibre ako ng pagkain. So, yun, makabigay pa ako ng pera sa mother ko. Makatulong sa mga kapatid ko nag-aaral ng high school. Nang mag-third year college at magkaroon ng pagkakataong makakuha ng exam sa PMA, hindi na siya nag-atubili. So, pumasok ako ng PMA, back to zero. First year uli. Pagdating sa PMA, ang kinatakutan ko talaga is ma-dismiss ako. Dahil nga, ito ng chance ako. This is a chance of my life na gaganda yung buhay ko pag kagraduate ako dito. So, iwas talaga ako sa hazing. Hindi ako nanghihis dahil takot ako ma-dismiss. Wala mo fraternity. Walang fraternity doon sa PMA. Kaya, iniwasan ko talaga ma-involve sa hazing. Jodoro, balita namin, mag-PMA ang anak mo. Gusto niya mag-PMA. Wala naman kami pera para panggastos sa koleyo niya. Dala mo telegrama anak mo. Gawin mo rin, sabihin mo, sumama na lang sa amin. Hindi mo magagawa yun. Alam mo na mangyayari. Challenge doon sa PMA ako, nung kinumbinsi ng mga NPA, during my 2nd year, kinumbinsi ng mga NPA yung father ko na paresignin ako. Kalakasan ng NPA doon sa amin sa Davao Sur. Kinumbinsi yung father ko na paresignin ako sa PMA para mag-join sa kanila, sa NPA. Sabi ng father ko, huwag kang mag-resign. Nagpapadala yung father sa akin ng telegram. Wala pang cellphone noon eh. Telegram. Dear Bibot. Sa Tagalog pa. Kung sa Tagalog pa. Tinatakot ako dito ng mga NPA. Gusto nila mag-resign ka at mag-join sa kanila. But please, continue ka dyan sa PMA, tapusin mo yan. Sayang yan. Kami nang bahala dito. Ano siya? Oo. Ang asawa mo pinaghahanap ng mga armadong lalaki, mukhang delikado. Ha? May si tatay baka dumating na yun. Mabuti pa, magtago na kayo. Ako nang bahala. Baka mapano yung tatay mo? Anong gagawin ko kay Chidoro? Ako na po bahala. Uy! Pamulay ka dito! Saan ka? Uy! Hala ka! Si Chidoro!
Dahil sinuway ang utos ng mga armadong lalaki, nakatakdang likidahin ng mga ito si Teodoro at para di madamay ang pamilya, nagpasya siyang lisanin ang Barangay Bato at magtungo ng Maynila. Kanina pa ako nag-aala, buti nakarating tayo rito. Mabuti na lang hinatid kami ni Pablo dito. Sigurado ka bang lalayo tayo dito? Huwag ka lang magtanong. Delikado tayo rito. Saan naman tayo pupunta? Mamamatay tayo, huwag na tayo mag-asay ng panahon. Sige na. Upang makaiwas sa nagbabantang panganib, agad nagdesisyong bumiyahe patungong Maynila kasama ang buong pamilya. May isang kapatid yung mother ko, napuntahan nila. Nag-squatter yung parents ko dyan, sa buong pamilya ko dyan sa Butukan, Quezon City, sa likod ng yung kuhan ngayon, yung QCPD. Meron dyan Butukan, Barangay Butukan, nag-squatter doon. Matagal. Habang nasa PMA ako, lumipat sila lahat dito. Iniwasan yung NPA. Aning! Oo, ano siya? Ba't napadpad kayo dito? Mahabang istorya. Kung maaari sana, lumito muna kami magpamilya. Kasi delikado na kami sa atin. O sige, basta handa kayong magtiis dito kasi mahirap din ang buhay namin. Huwag ka mag-alala, hindi kami maging pabigat sa'yo. Basta ligtas kami rito. Salamat. Pasok na tayo mga anak ko. Pasok na. Ilang taon din ang inilagi ng pamilya sa nasabing lugar habang si Ronald patuloy na nagsisikap makatapos sa PMA hanggang isang araw. Oh, Teodoro! Grabe na yan po, ito yung telegrama, oh! Si Rona, gagraduate na! Ay, salamat!